Happy Lord's Day. Happy Lord's Day, everyone. So bago po tayo tumako sa ating preaching, let us spend a minute in silent prayer. So let's spend our time adoring God, confessing our sins, thanking God for His goodness, and asking for supplication for our needs. Sige po, let's spend a minute in prayer. Sound check. Shall we pray? Oh, great God of heaven, the maker of heaven and earth, we worship you as one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Lord, you are glorious above all creatures. You are holy beyond measure. And Lord, we confess to you this morning not only our finitude, but our sinfulness, that we cannot comprehend your greatness. We cannot comprehend your holiness. And we confess that our hearts are rebellious towards you, that we would rather run from you than to run unto you because of our sinfulness and our ingratitude. Yet, Lord, we give you thanks for the mercy and the grace that you continually bestow upon us, in which you have once for all manifested through your Son, Jesus Christ, whom you have given, in order to be our substitute, to be the Lamb who was sacrificed on our behalf, who took our sins away and brought it unto the wilderness. It is in His name that we come to you this morning, asking for grace in order to humbly receive your word with gladness and thanksgiving. And so, Lord, may your Holy Spirit work in our midst. May your Spirit guide me as I proclaim your word. May I be granted the faithfulness and boldness, and may your people also be granted alertness of mind. May your people be granted softness of heart to receive your word with conviction that it is your word. So now, blessed Lord, who has caused all scriptures to be written for our learning, grant that we may hear them, read, mark, learn, and inwardly digest them, that by patience and comfort of your holy word, we may embrace and ever hold fast that blessed hope of everlasting life, which you have given us in our Lord, your Son, Jesus Christ, who ever lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, world without end. Amen. Okay, let's open our Bibles to Jonah chapter 4, verses 1 to 11. So ang atin pong aaralin ngayong umaga ay mula sa Jonah, ika-4 na kabanata. Jonah chapter 4, verses 1 to 11. So this is the last text that we'll be studying sa ating series on the book of Jonah. Jonah chapter 4, verses 1 to 11. Hear God's word. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life from me,
for it is better for me to die than to live." And the Lord said, "Do you do well to be angry?" Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head, to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant, so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah, so that he was faint. And he asked that he might die, and said, "It is better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" And he said, "Yes, I do well to be angry, angry enough to die." And the Lord said, "You pity the plant, for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle?" This is God's word. So just a brief recap, no? We know Jonah, the prophet. Siya ay isang propeta na tinawag ng Diyos para maging propeta sa northern kingdom of Israel under the reign of Jeroboam II. So in that ministry, na-witness ni Jonah kung paanong ipinamalas ng Diyos ang kanyang habag at ang kanyang biyaya sa isang bansa na, yes, chosen people, pero nahulog sa kasalanan. So they were unfaithful bilang bansa, yet God still showed them mercy. So Jonah knew what mercy looked like. Pero ngayon, nung siya itinawag ng Diyos na pumunta sa Nineveh, which was the military center of the kingdom of Assyria, na kalaban ng Israel, tumalikod siya, no? He turned away from the Lord's presence. Sabi dito, he went away from the presence of the Lord. And then paulit-ulit na banggit that he went down, no? Yung movement niya is pababa ng pababa, which means he was on his way to death and the grave. No? So instead na pumunta sa Nineveh, which was somewhere northeast, Jonah traveled far west towards Tarshish, which is probably modern day Spain. So malayo, Iraq, Spain, opposite. And ang nangyari is, because the Lord is a God who is holy, hindi natin siya pwedeng paglaruan, and because God is also a God of mercy, dinisiplina niya si Jonah. When Jonah was in the boat, God hurled a great wind in chapter 1, verse 4. And nakita natin yung dynamic ni Jonah, the prophet of God, and yung pagan sailors. Na doon sa chapter 1, mas naging God-fearing pa yung mga pagan sailors. Yung mga Gentiles na kinaiinisan ni Jonah kumpara doon sa propeta ng Diyos na nagmula sa Israel. Nung nagkakagulo na, the pagans were praying to the Lord habang si Jonah natutulog in unbelief. No? So, we see there Jonah's downward spiral into sin until siya ay tinapon sa dagat. Again, the sea it's an image of judgment and wrath and death. Tinapon siya sa dagat. Yet God in His mercy appointed a great fish, no, para lunukin si Jonah in order to save him from death. And then in chapter 2, nakita po natin na Jonah was able to reflect. Nakapag-reflect siya, isip-isip siya, nakapagbulay-bulay siya. And he was moved to repent. Panginoon, dati tinakasan ko ang inyong presensya, pero ngayon sabi niya, I shall look again upon your holy temple. I long to be in your presence, O God. Manunumbalik ako. I long to be forgiven of my sins. And in verse 9, he gave a powerful declaration, salvation belongs to the Lord. And then in chapter 3, nakita po natin yung restoration ni Jonah.
Now that Jonah repented, he was renewed, nagkaroon siya ng renewed vision of who God is, and he was renewed in his calling. Binigyan siya ng second chance ni God. Sige, pumunta ka sa Nineveh, call out against it. The message that I tell you. And so we saw that Nineveh was a 3 days worth of journey. So para malibot ang buong Nineveh, kailangan ng 3 araw. But on the first day of Jonah's preaching, ang buong city ng Nineveh ay nagrepent. Even the king repented, maging yung mga hayop, no, nag-fasting, nag-prayer and fasting. Dahil ganun na lamang ang kanilang conviction that they have sinned. God will judge us if we don't repent. And if God wills, pwede niya tayong kahambagan. And we saw in Jonah 3:10 that the Lord relented of the disaster. So instead of judging Nineveh, no, imbis na parusahan ng Diyos ang Nineveh, because they repented, the Lord withheld His judgment. Now, probably kung tayo si Jonah, no, sa Israel pa lang naranasan na natin ang mercy ni God. Kahit na yung bansa natin nagsumamba sa mga Diyos-Diyosan, kinahabagan pa rin tayo ng Diyos. And if we were Jonah, na naranasang takasan ng Diyos, ngunit pinatawad tayo ng Diyos, pinakitaan pa rin tayo ng habag. At ginamit tayo ng Diyos para mangaral sa isang bansang kalaban ng Israel, isang bansang sobrang bayolente, at nakita natin na sila ay nagbalik loob sa Diyos, probably we would rejoice. No? The same grace and mercy that I experienced, ngayon nararanasan na ng city of Nineveh. At praise the Lord, ginamit ako ng Diyos para magkaroon ng revival and renewal sa city na ito. Isang makasalanang katulad ko ay ginamit ng Diyos nang sa gayon ang buong syudad ng Nineveh ay maaring manumbalik sa Diyos. That's a great privilege. Pero ganun ba ang nangyari kay Jonah? No. Instead of rejoicing in the fact that he was used mightily by God to be an instrument of God's mercy, chapter 4 verse 1 says, "But it displeased Jonah exceedingly." Sa English, medyo mild pa eh. But if we look into the Hebrew, the word used is the word ra'a, which means evil. Literally, chapter 4 verse 1 says, "It was an evil of evils to Jonah." Ang ginawa ng Diyos sa syudad ng Nineveh was evil. And not only evil, but evil of evils. The word ra'a is mentioned twice in this verse alone. Nakita ni Jonah na evil ang ginawa ng Diyos nung pinatawad niya ang syudad ng Nineveh. And he was angry. And then in verse 2, "And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country?" So nabanggit niya, hindi ba ito yung sinabi ko nung nandun pa ako sa bansa ko? So nandun pa rin kay Jonah yung false understanding na dahil kami ang piniling bayan, no, my country, kami ang piniling bayan, kami ang Israel, therefore kami lang ang deserving ng mercy at grace ni God. At itong mga paganong ito, itong Nineveh na ito, na napaka-violente at napakasama, hindi dapat maranasan ito. O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why, let's continue. That is why I made haste to flee to Tarshish. For I know that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. So yung rason kung bakit tinakasan ng Diyos ang presensya ng Diyos at tinakasan niya ang kanyang pagkatawag was not because takot siya sa Nineveh. No? Hindi siya takot sa Nineveh. But the reason why he fled because, Lord, kilala kita. At dahil kilala kita, alam ko ang katangian mo, kaya ako tumakas. Dahil alam kong patatawarin mo ang Nineveh at ayokong mangyari yun. What a self-centered man. And take note, yung verse na binanggit niya dito in verse 2, we can find that in Exodus 34.
And alam po ba natin anong nangyari bago ang Exodus 34? It was when the people of Israel made a golden calf and worshipped a false god. Okay? Nakita natin doon how God was angry. And He was about to destroy His people. Ngunit si Moses ay nagpumagit na, Lord, huwag mong gawin yan. You made a promise to this people. And kapag nalaman ito ng ibang mga bansa, anong sasabihin niya about you? That you are not a God who fulfills His promises. And then in chapter 34 of Exodus, we see how God revealed Himself to His people. Na kahit kayo ay nagkasala, I am the Lord, merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from evil. Itong text na binanggit ni Jonah was a passage na sinabi ng Diyos in the midst of Israel's wickedness and unfaithfulness. It was a message of grace and mercy to the people of Israel na nagkasala. Pero ngayon, ginamit ito ni Jonah at hindi niya ba naunawaan that this text also points to the fact that the same wickedness that Nineveh had was the same wickedness that Israel actually had. Wala silang pinagkaiba. But now Jonah is using this against God. Lord, itong verse na ito, para lang to sa amin. Bakit mo to in-apply dito sa bansang ito? Kami lang naman ang chosen people ni God. And so in verse 3 he says, therefore now, O Lord, please take my life from me. For it is better for me to die than to live. Ganun na lamang ang galit at frustration ni Jonah na sinabi niya, Lord, patayin mo na lang ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makita ko itong mga Ninevites na to na nararanasan ang iyong kaligtasan at ang inyong habag. Hindi ko kayang gawin yun. And then in verse 4, God said, do you do well to be angry? Jonah, meron ka bang karapatan na magalit? It was a slight rebuke, but we don't see any response from Jonah. And so we see in the first 4 verses of chapter 4 kung gaano ka-self-centered si Jonah. At kung how easy it was for him na makalimutan ang biyayang naranasan niya. And isn't the same thing true with us? In chapter 2, nakita natin na si Jonah ay nagrepent, na-renew. Nakita natin sa chapter 3, ginamit siya ng Diyos. And then in chapter 4, bigla na lang siyang nag-crash out. Isn't that the same journey that we all have? Kung ang tingin po natin sa Christian life is a life na paangat ng paangat, holier and holier as the days go by, at wala nang pababa, then we are mistaken. Ang Christian life po is a life that is a journey of ups and downs, of repentance and renewal, and then we will fall into sin, and then we will repent again, and we will be renewed. Just like Jonah. Si Jonah, he was a prophet of God. Ang experience niya sa Diyos was probably more extraordinary than our experience. But itong propeta na ito, who had a very intimate and personal walk with God, nagawang magkasala, even after he experienced grace. And the same thing is true with us. We are a forgetful people. One Sunday, we receive God's word with gladness and thanksgiving. Punong-puno tayo ng experience ng grace ni God because of the gospel that we have heard. And usually, it would not take Monday for us to forget. Napansin niyo ba yon? Ang pinaka-crucial daw na moment ng buhay ng isang mananampalataya is 5 minutes after the service. Because usually 5 minutes after the service, you forget what you heard. Bakit? Because after the service, usually you will talk about anything under the sun except for the sermon that you have heard. Napansin po ba natin yan? After the service, we go talk about the weather. We go talk about other people. We go talk about our businesses. Okay? Not necessarily wrong,
But what I'm trying to say is, madalas nangyayari yon because it is a symptom of how forgetful we are of the gospel. No? Just like Jonah. He experienced God's grace one day, he forgot it the next day. And the same is true with us. This is the reality of the Christian life. We are a forgetful people. Mabilis po tayong makalimot. That's why we need a constant reminder of the gospel and our standing before God and the grace that we need in order to live out the Christian life daily. Because we forget. We are a forgetful people. Now let's move forward. Verse 5. Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he would see what would become of the city. So medyo lumayo-layo siya. No? Gumawa siya ng booth, no, ng shade. Because imagine niyo na lang po yung init sa Middle East. No, ganun yung init. And so gumawa si Jonah ng shade. And what was the reason kung bakit siya tumambay doon? Bakit gusto niya magkaroon ng 3x4 view ng Nineveh? It was because he was waiting for judgment. Narinig na ni Jonah that God was now forgiving Nineveh. But still, nandun yung katigasan ng puso ni Jonah na hindi, mag-aantay pa rin ako. Tingin ko pa rin mapaparusahan itong syudad na ito. He was hard-hearted. He did not want to believe God's word. And he would rather want to see his way than to see God's way. Okay. So now, dahil matigas ang puso ni Jonah, God uses object lessons para ituro kay Jonah yung mercy niya. Gumamit siya ng illustration. Usually, di ba, kapag gumagamit tayo ng illustrations, ng pictures para magturo, we do that to children. Kasi medyo mahina ang pangunawa nila. Now, itong si Jonah na propeta ng Diyos na mula sa Israel, kinailangang gamitan ng Diyos ng mga illustrations. Dahil at this moment, napakahina niyang umintindi. Tinrato ng Diyos na parang bata si Jonah. Gagamit siya ngayon ng illustration para madikdik sa kanyang kokote. This is my mercy. Okay? Now, let's go to verse 6. Now the Lord God appointed. So, yung word na appointed, same word na ginamit ng Diyos sa pagpapadala ng whale. So, we see here God's sovereign work. Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So, yung word na discomfort, it's the same word for evil, ra'a. So, nagpe-play on words si God. Jonah was experiencing an evil. So si God, He miraculously gives him a plant. It was out of grace. Hindi pinagtrabahuan ni Jonah, hindi deserve ni Jonah, pero binigyan ni God ng plant si Jonah while he was in a state of disobedience. Remember, anong reason ba't nandun si Jonah nag-aantay? He wanted to see the destruction of Nineveh. He was in a state of unbelief. Pero si God graciously gave him a plant. Sige, habang nag-aantay ka, para sa wala, bibigyan kita ng tanim para hindi ka mainitan. And then, sabi sa verse 6, so Jonah was exceedingly glad because of the plant. Very ironic. Tingnan po natin yung parallelism. When God forgave Nineveh, sabi sa verse 1 ng chapter 4, Jonah was displeased exceedingly. Pero ngayong mayroon ng plant na manifestation ng grace ni God sa kanya na makasalanan din, he was exceedingly glad because of the plant. Yung double standards ni Jonah, litaw na litaw. Then verse 7, but when dawn came up the next day, God, again, appointed a worm that attacked the plant so that it withered. So yung tanim na nagsishade kay Jonah mula sa init, inalis ng Diyos. And then verse 8, when the sun rose, God appointed another. So yung word na appointed is key here. It's God who brings these things to pass in order to teach Jonah a lesson about
justice and mercy. God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. So binigyan ng Diyos ng matinding init si Jonah to the point na na-heat stroke na siya. And so how did Jonah respond? Probably kung iisipin natin, dapat nag-repent na siya dito. Lord, okay, naintindihan ko na. I get your point. But no, he was still in a state of rebellion. And he asked that he might die and said, "It is better for me to die than to live." Then verse 9, but God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" So ngayon, hindi lang siya galit dahil pinatawad ng Diyos ang Nineveh, pero ngayon galit siya sa Diyos. Bakit? Lord, binigyan mo ako ng plant, pero tinanggal mo rin. Anong klase yan? Sinasumbatan niya si Lord. Lord, bakit hindi mo binibigay sa akin yung grace mo? Bakit mo binawi? So God was saying, meron ka bang karapatan para magalit dahil doon sa tanim? Then Jonah said, and he said, yes. Sinagot niya na. Yes, Lord, meron akong right na magalit. I do well to be angry. Angry enough to die. In this moment, Jonah thought that grace and mercy was something that he deserved and that his nation deserved. Kaya siya ganito umakto. Then verse 10, and the Lord said, "You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night." Naawa ka dun sa tanim. Hindi mo nga pinagtrabahuan yan eh. Binigay ko lang yan sa'yo out of grace. No? Hindi mo yan anak, hindi mo yan tinanim, no? Hindi mo yan inalagaan. And then God said in verse 11, "Kung ikaw ay naawa sa tanim, should I not pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle." So God was saying, kung naawa ka sa tanim na hindi mo nga tinanim, hindi ba dapat maawa ako sa Nineveh, na ako ang may likha sa kanila? I am their creator. Hindi ba dapat akong maawa sa syudad na ito that there are 120,000 persons? And looking at their culture, probably itong 120,000 na ito, mga lalaki lamang. Wala pa yung mga babae at mga bata. And these people, sabi ni God, they do not know their right hand from their left. Anong ibig sabihin nun? This is a figure of speech para sabihin na hindi nila alam kung anong tama sa mali. Okay. Wala silang right sense of morality. Wala silang right sense of right and wrong. Nakakaawa sila. And then sabi ni God, and also much cattle. Naawa ka sa tanim, pero hindi ba mas precious ang cattle kumpara sa mga tanim? So God was opening His heart to Jonah. This is who I am. I am a God who is compassionate, who is full of mercy, and my mercy does not know any boundaries. So subtly, kinorek ni God si Jonah. Jonah, alam mo ba lahat ng naranasan mo? At lahat ng naranasan ng bansang Israel, hindi nyo naman deserve yun eh. Lahat ng yun, I gave it to you even though you don't deserve it. And am I not just doing the same thing to Nineveh? Anong pinagkaiba nyo? Anong pinagkaiba ng Israel sa Nineveh? Parehas kayong makasalanan at parehas ko kayong pinakitaan ng habag. Now, what does this mean for us? So in this text, nakalimutan ni Jonah yung mercy na naranasan niya at natanggap nila bilang bansa mula sa Diyos. They thought they deserved it, and Nineveh did not. Tayo bilang mga mananampalataya, we can fall into that temptation. Pwede po tayong mahulog sa ganung maling pananaw na as if God is obligated na pakitaan tayo ng kagandahang loob dahil tayo ay mabubuting tao at dahil tayo ay mga mananampalataya. Isn't that true with us? We could forget the radical nature of God's mercy, na as if we are deserving of it. Maybe we could look back to a situation in our lives wherein nasumbatan natin ng Diyos. Panginoon, sumasamba naman ako sa iyo. Nananalangin naman ako.
Lord, hindi naman ako katulad ng mga unbelievers sa labas na namumuhay sa kasalanan. Pero Lord, bakit ganito ang nararanasan ko? Why, why do I experience this? This hardship, this suffering? Mabuti akong tao, Lord. So in that sense, pwede tayong maging katulad ni Jonah. To think that we deserve God's goodness alone. Not because of Christ, but because we think we are good. And sa papaanong paraan pa nagmamanifest sa atin ang pagiging katulad natin kay Jonah? Whenever we as Christians look down on people who are not believers, people who sin differently than us, we are becoming like Jonah. Right? Kapag nakakarinig tayo ng mga balita tungkol sa mga hindi mananampalataya at ang kanilang lifestyle, mayroon tayong sense of superiority. Ang dalangin natin parang nagiging tulad ng dalangin ng mga Pariseo sa Luke 18. Panginoon, salamat dahil hindi ako katulad nitong taong ito. We forget that the same seed of sin na mayroon sila is the same seed of sin that we have. At kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, ganun din ang magiging buhay natin. In fact, nagmamanifest din ito sa buhay ng mga, whenever we look at the lives of our co-believers na nahulog sa kasalanan. Isn't that true? For example, in my previous seminary days, kapag kami nababalitaan kaming kamag-aral sa seminaryo na nahulog sa kasalanan at kaya makikick out, o di kaya nakakarinig kami ng mga balita tungkol sa mga pastor na nahulog sa immoralidad. Usually, the tendency for us is to say, seminaryan ka pa man din. Pastor ka pa man din. Tapos ganyan ang ginawa mo. Anong klaseng mananampalataya ka? Anong klaseng servant ka ng Diyos? As if deserving ako ng mercy. As if kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ko magagawa yon. Isn't that true with us at times? Kapag may nababalitaan tayong mga mananampalataya o mga pastor na nahulog sa kasalanan, yung galit natin, labis-labis, kahit na nagrepent na sila at na-disiplina at na-restore. Okay? Bakit ganon? We forget the gospel. Tingin natin, mas karapat dapat tayo sa biyaya at pagpapatawad ng Diyos dahil mas mabait tayo at dahil iba yung kasalanan natin sa kanila. Now, it's okay to have righteous anger. But how sure are we na yung anger natin is not a selfish and self-righteous anger? No? To the point that we are unwilling to forgive, unwilling to show a gracious and merciful disposition sa mga nahulog sa kasalanan at na-restore ng Panginoon. Jonah's attitude could be seen in our lives, not only in those cases, but when we have unforgiveness in our hearts. Okay? Kapag mayroong nagkasala laban sa atin and we want to hold on to our anger, we are like Jonah. Lord, if I do the same thing, I hope they will forgive me. I hope the relationship will be restored. Pero pag sa akin ginawa yun, Lord, hindi ko mapapatawad. I could not release forgiveness. Lord, okay lang, patawarin mo sila, pero ako hindi ko magawang magpatawad. Kagaling. No? Kulang na lang sabihin natin, Lord, ayokong makita ang mga to sa langit. I would rather see these people in hell. In that sense, we are becoming like Jonah. We forget that God was radically merciful and gracious to us, even though we are undeserving. No? We forget that we are merely sinners who received undeserved grace
and mercy. No? Let's look at another passage. Punta po tayo sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Matthew chapter 6, verse 14 to 15. So itong passage na ito, Jesus said this pagkatapos niya pong ituro ang Lord's Prayer. After he taught the Lord's Prayer, this is what he said. Sabi niya, Matthew 6, 14 to 15, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." So what is Jesus saying? Kapag ang isang tao ay nakaranas ng pagpapatawad mula sa Diyos, saved, justified, righteous in Christ, that person will learn how to forgive even the greatest of sins against them. But, verse 15, kapag hindi marunong magpatawad ang isang tao, dangerous yun. Dahil ibig sabihin, hindi niya naranasan ang pagpapatawad ng Diyos. In short, an unforgiving heart is an unforgiven heart. There is a big probability na hindi siya mananampalataya because they don't know how to forgive, as if the Lord did not forgive them. So God is talking here about Judgment Day. Na kapag ang buhay ng isang professing Christian is a life that is marked with compassion and forgiveness, that means God has done the work in his or her life. And the Father will proclaim that final forgiveness on Judgment Day. But if that person is marked, kahit professing Christian siya, pero mayroon siyang chronic unforgiveness sa kanyang puso, the Father will declare on that day, "Depart from me, I never knew you." Hindi ka napatawad sapagkat hindi ka marunong magpatawad. So that is the seriousness of the business of forgiveness in the life of a Christian. So you probably also read in Matthew 18 yung story ng parable of the unforgiving servant. Jesus told a parable tungkol sa isang servant na napakalaki ng utang niya sa kanyang master. Hindi niya magawang bayaran. Pwede siyang ipapatay, pwede siyang ipakulong. But the master forgave him. Now, while he was on his way, na-meet niya yung isang tao na nagkautang sa kanya. Then sabi doon, sinakal niya para lang sa katiting, no? Na utang niya. Sinakal niya. Bayaran mo yung utang mo, kung hindi ipapakulong kita. Hindi niya pinakitaan ng grace. And then nakita yon nung isa pang servant nung master niya. Sinumbong. And then pinatawag. Ikaw, pinatawad kita, pinakitaan kita ng habag, pero hindi mo magawang ipakita sa iba. Kaya ngayon parurusahan kita. And the same thing is true with us. Jesus was telling this in order to give us a lesson on forgiveness. That is, kapag naunawaan natin kung gaano tayo kamakasalanan sa harap ng Diyos, at kung maunawaan lamang natin kung gaano kalawak ang habag at pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po natin magagawa na maging bitter at mag-hold on sa ating anger. Hindi natin magagawa to withhold forgiveness on other people. The Bible calls us to find our identity in Christ, not in our hurts and bitterness. Some of us are struggling with, we have so identified ourselves with our hurts to the point na kapag inalis mo sa akin to, mawawalan ako ng pagkatao. I experienced that. For so long, nag-hold on ako ng grudge at bitterness sa tatay ko. To the point na ginawa kong misyon ng buhay ko ang mabugbog siya dahil iniwan niya kami. But what happened? I was not happy. I pretend na okay kami ni Lord. Nagpe-pray naman ako. But
Ninoloko ko lang ang sarili ko. There was no true joy. There was no true peace. Because I held on to unforgiveness. Hindi ko nagawang maranasan ng lubos ang kapatawaran ng Diyos sa akin. Kaya hindi ako natutong i-extend ito sa ibang tao. But the Lord actually wants to free us from that. How? Going back to Jonah, by making us understand that we are undeserving, that we are forgiven beyond measure, and that if we understand that, matututo po tayo na magkaroon din ng habag at pagmamahal para sa mga Nineveh. Tingin nating mga Nineveh ng buhay natin. God is a God who is compassionate. That the worst of sinners are welcomed into His loving presence. At nung sinabi ko yung worst of sinners, probably ang inisip nyo, ibang tao. No? No. The worst sinner that God embraced is you, not others. And God was able to welcome you kahit na ganyan ka. Minahal at kinahabagan ka ng Diyos kahit ganyan ka. Pinatawad ako ng Diyos kahit ganito ako. You are the worst sinner. Don't think of other people. Yet God was merciful to you. In this case, Jonah was unable to comprehend how God could be merciful doon sa mga Gentiles. But no, even in the beginning of Genesis, ang disenyo ng Diyos ay hindi lamang iligtas ang bansa ng Israel, kundi maging daluyan ng pagpapala ang bansang Israel. At itong pagpapalang ito, itong biyayang ito, itong kaligtasang ito ay madala sa lahat ng mga nation sa buong mundo. We see that in Galatians 3. The fulfillment of God's promise to Israel is how all who trust in Jesus are now spiritual Israel. Sabi ni Saint Athanasius, the death of Christ broke down the middle partition so that there will be no longer Jew or Gentile. And sabi niya, the reason why Christ's arms was outstretched on the cross is in order that on one hand, the Jew, and on the other hand, Gentile, could be reconciled in His body. We also read that in Ephesians chapter 2. So in Christ, there is no Jew, Gentile. There is no rich, poor. There is no male, female. There is no master or slave. We are all one in Christ Jesus. We are forgiven and united to one another. And if we have experienced that great grace, naway magawa po nating i-extend ito sa mga tao sa palibot natin, especially sa mga taong tingin natin na ang hirap patawarin. Forgiveness is not an optional thing for the Christian. It is a must. To the point na gaya ng nabanggit nating words ni Jesus, if we do not know how to forgive, it just manifests the reality of our hearts that we have not experienced the forgiveness of our Heavenly Father. We have not received the cleansing of the blood of Christ. We have not received the peace and comfort of the Holy Spirit. But this morning, Christ is inviting you to experience that freedom. Freedom of experiencing His forgiveness down to the darkest sin that you have committed, so that you will learn to look at people with grace and mercy, that you can forgive even the worst of them. How? Because Christ has forgiven you of the worst that you have done. Ganon ka-compassionate ang Diyos natin. And may we learn also to embody that compassion as we forgive others, just as Christ has forgiven us. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Our God and Father, we come to you this morning acknowledging na mayroon pa rin pong pride sa aming mga puso. We struggle with the thought na deserve po namin ang pagiging Christian, which is very ironic because grace in itself means unmerited and undeserved favor. So Lord, I know that many of us here are struggling with that. Some of us struggle with self-righteousness. Some of us, even to the end of 2025, mayroon po kaming daladalang bitterness, grudges, and unforgiveness. And many of us try to rationalize and justify that sa aming mga puso. Lord, tutor our hearts to always look
at the gospel. Naway hindi po namin maging engine ng buhay namin ang aming mga emotions, because our emotions are unreliable guides. But Lord, your word is unchanging and true in the past, in the present, and even in the future. So may we look into your word, at naway ang sa inyong salita, where we see the gospel of Jesus Christ, ang siyang magmold ng aming mga puso, so that we will learn to let go and to extend forgiveness to the people who we think have hurt us, and the people who we think have committed injustice against us. And Lord, I know that this will be difficult, so I pray na kayo po ang kumilos sa puso ng mga kapatid ko sa Panginoon in order to learn how to forgive. Lord, your forgiveness was not free. Free for us, but it was costly for you. Your son had to die, yet he rose again in glory. So Panginoon, when we forgive, we know that it will be painful. We have to die to self. Our pride will die. But help us to look forward to that glorious resurrection that we will feel in our hearts once we are able now to extend that forgiveness to people who have hurt us. Lord, huwag niyo pong hayaan na kami ay makulong sa aming mga galit, makulong sa aming pride. Panginoon, I pray na maranasan po namin ang totoong kalayaan na nagmumula sa inyo. May we have forgiving hearts, just as you, O God, have a heart that is filled with compassion and forgiveness towards sinners who are undeserving. So Lord, may you dismiss us with the fullness of your blessings. May you make us a channel of blessing to the people that we meet every day. We love you, O God, in Jesus' name. Amen. Amen.